Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Good evening! Sige po, palakpakan natin muli ang ating Panginoon sa gabing ito, sa mapagpalang gabi po. Pati po sa ating mga online viewers, magandang gabi po. Tayo po ay nasa huling linggo ng Hunyo. Napakabilis ng araw po, no? Tama-tama po talaga sa ating tema this month na life, brevity of life or life is short. Sobrang bilis lang po talaga lumipas na ang panahon. At binabati po natin ating mga kapastoran, kay Pastora Wen, Pastora Babes, Pastor Archie, mga kakabalik lang po ng ibang kapastoran natin na galing sa pre-Paskon. Tama po ba? Ayan. Isang pasalamat sa Panginoon, muli sila nakabalik ng ligtas. At yan po, tayo po ay dadako na po sa ating pagbabalik pupuri sa ating Panginoon. At syempre, muli nating tatawagin ito. Kota na po ito sa testimony. Ang pangalan na ito. Tawagin po natin si Brother Topper Olgina. Ayan po, sige po, palakawan natin Panginoon sa buhay ni Brother Topper. Praise God. Ayun, kota na nga po. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Hello. Good evening po sa lahat. Gusto po talaga nila English na para yung nakaraan. Ako po nagpapasalamat sa Lord na extend. Andito pa rin. So, supposedly, dapat ngayon, papunta na ako ng Bicol. Pero yun, glory to God. May mission pa siguro si Lord para sa akin dito, no? Kaya nag-stay ako. And yun, papasalamat ako sa Lord. Si Mama, nasa hospital ngayon, nasa Divine Grace. Nagpapagaling po siya doon. And nagpapasalamat ako sa Lord kasi kahit nawala po ako doon, sumasampalataya ako na yung Diyos yung kikilos para po siya ay mapagaling. No? Kapag kainuna po natin yung Panginoon, alam po natin na sa lahat ng pagkakataon, maganda man o pangit yung mangyari sa buhay natin, we know that there's always a purpose ng Panginoon. At ako po talaga nagtitiwala po sa Panginoon. Kaya papuri po sa Panginoon. Ayun. Mukhang hanggang hindi natin alam hanggang kailan natin makakasama si Brother Topper. Pero siyempre, ipanalangin natin dahil talaga yung puso ni Brother Topper ay makapagbahagi doon sa dako ng Bicol. Ayun po. Sige po, sunod naman po. Patuloy-tuloy na po natin ang pagbabalik ng pasasalamat. Tawagin po natin si Brother Adan Cas. Ayan po, palakpakan natin Panginoon sa buhay ni Brother Adan. Ayan, magandang gabi po sa ating pong lahat. At gusto ko pasalamatan ng Diyos. Una-una, yung presensya ng Lord. Ayan.
Yun. Na-miss ko po kasi yung yung matagal po kasi ako hindi naka-attend ng ng church. At alam niyo po, yung i-share ko na rin po sobrang daming bakit, lahat ng bakit na itanong ko na sa Panginoon. Siguro talaga may layunin ng Lord sa lahat ng bagay talaga. Sabi ko nga, lahat halos kahit yung hanap buhay namin na nawala, parang ganun. At marami parang siguro baka may mga nagalit sa akin or sa medyo kasi hindi maganda yung naging ano ba tawag nito. Basta yun po, basta iniisip ko lang, sabi ko, Lord, okay lang na parang nadurog ako. Yung parang ganun. Yung parang hindi ko maintindihan yung iba na sabi ko nga, Lord, basta alam mo, lumalaban po ako ng batas, pero ayun, alam ko, siya naman po yung talagang magpapala sa lahat. At salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, yung presence niya every time na nag-praise yung worship, hindi naalis yun. Ramdam ko yung binibigay niyang yung love, yung peace, yung joy. Patuloy ko pong nararanasan yun. At thank you sa Lord. Alam ko may mga bagay na inaayos pa po sa buhay ko. At salamat po sa mga prayer at alam ko maraming nanalangin para sa isa't isa. Ayun, sa Diyos po ang mabuhay. Amen. Totoo yan, Kuya Adan. Maraming nananalangin sa bawat isa. At isang bagay na nakakatuwa kay Kuya Adan, although matagal siya nawala, pero nung bumalik, alam niyo po kung saan siya nakapesto lagi. Lagi siya nasa unahan. Talagang gusto talaga nangunguna. Unang-unang lumalapit talaga sa Panginoon. Kaya ina-encourage ko po ang bawat isa. Hanggat kaya po natin, maupo tayo sa unahan. Huwag po natin panatilihing blanco. Kasi very distracting naman po kung may dadating po na iba tapos bigla na lang pong mauupo sa unahan natin. So hanggat maaari, punan po natin yung mga upuan sa harap. So yun po, may isa pa po na magbabalik ng pasasalamat. Feeling ko po, di po to oriented. Tawagin po natin si Brother Ariel Aranzanzo. Ayun na nga po, napakamot na. Magandang gabi sa lahat at magandang gabi kay Lord. Actually, talagang magpapasalamat ako gawa ng katatapos lang ng medical ko kanina. At sa kabutihan ni Lord, wala naman akong naging problema na. At ready to work na naman. Nung una medyo kinabahan ako dahil siyempre up and down doon sa medical namin. Simula deck 1 hanggang sa ground hanggang sa deck 6. Hagdan, elevator, minsan puno, hagdan. Kinuwanan ako, akala ko hindi na ako kukunan ng BP. Nung binipi ako, over. Sobra talaga sa taas. Sabi ko, patay, hindi na ako matutuloy. Salamat. Sabi ko gano'n. Salamat. Pero, iniisip ko pa rin yung, siyempre, makatulong, unang-una, dahil alam naman ninyo na aking may edad na rin. At sayang nga, dadating na September, sana nandito ko, di-celebrate ka ako ng 60. Di ba? Pero hindi pa naman mukhang 60, ha? Pero nagpapasalamat ako kay Lord at gawa ng kagaya nga noon. Nung ikalawang pinadala ako doon sa baba, doon sa kabilang, sa annex, lakad na naman ako, simula sa pababa, lakad na naman ako sa kabilang kalye, kabilang kanto. Pero tignan mo naman, habang naglalakad ako, nagpe-pray ako kay Lord. Talagang kay Lord lang talaga tayo lagi. Wala na tayong ibang kundi kakapitan, kundi si Lord. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Kung papahintulot mo na ako'y umalis uli, nasa sa iyo na yan. Di, naandun na ako sa monitoring. Unang salang ko,
okay lang. Kasi yung unang kuha sa akin, nasa 160 over 100. Mataas talagang hindi po pwede dahil ang 120 over 80 lang. Pero pagdating ko doon, nahapo na ako, naglakad ako, kinuhanan ako, salang agad. Tingnan mo nga naman, kasi prayer, nagdadasal, siyempre, Lord, bahala ka na. Pagsalang na pagsalang ko, naging 130. Di ang laki, di ba? 130 over 86, something like that. And then, pinaupo uli ako sa kanan naman. Pagdating sa kanan, alam nyo ba kung ano yung BP ko? Ang BP ko naging 100 plus na 115 over 75 siya. Di pasado na. Takbo na ako. Sabi ko, Lord, thank you. Talagang napakabuti ni Lord para sa atin. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Laging kay Lord lang. Yun lang sabi ko. Ayan, amen. Kailan po bang alis niyo, Kuya Ariel? 5. Ayan po, malapit na. May next week. So, isama rin natin sa prayer ang paghayo muli ni Brother Ariel dahil matagal-tagal po natin ulit siyang hindi makakasama. And ayun po, no? Totoo po yun, no? Yung prayer. Prayer do a lot of things sa buhay po natin, no? Huwag po natin kaliligtaan. Kahit feeling natin walang nangyayari, pero tuloy pa din. Kasi ang inaayos nga doon ng Panginoon, hindi yung pinagpre-pray natin kung sino yung nagpre-pray muna. Inaayos muna yung puso ng nagpre-pray bago yung ipinapanalangin po natin. So ayun po, ako rin pinagpapasalamat sa Panginoon dahil, ayun po, mag-4 na buwan na po akong nakatenga. Pero praise God dahil patuloy pa rin yung provision. Though may mga interviews naman po, katulad nga kahapon may tumawag sa akin, through phone call lang, waiting lang din po sa iba pang tawag. And thankful ako sa Panginoon. Sabi ko nga po, battle ko po talaga yung work schedule kasi I'm still looking for Monday to Friday and all. Pero sabi ko, yung dumadating na opportunities Monday to Saturdays Kaya sabi ko nga, Lord, ano ba yung tinuturo sa akin? Na mag-bend pa ako doon sa kailangan ko ba magtiyaga muna sa Monday to Saturday or mag-stand talaga ako doon sa gusto ko. Kasi baka maya sabi nga gusto ko lang Yung kasi iniisip ko pa baka maya gusto ko lang talaga ng Monday to Friday pero baka hindi pa will ni Lord yun sa ngayon. Kaya sabi ko nga, prayer pa din. Sabi nga ni Kuya Ariel, prayer talaga na hanggang may makita kong sign siguro. Sabi nga sa akin, ako kasi po based on criteria po kasi yung tinitingnan ko sa lahat ng bagay. Pasok ba to? Okay ba to? Pero baka, may nagsabi nga po sa akin, baka kailangan mong humingi ng sign na eto na yon. Kaysa, kumbaga parang nagiging perfectionist kasi ako okay, pasok to, okay to. Ang kailangan mo lang pala, makita lang, yan na yon. Kumbaga parang, minsan ganun po kasi tayo bilang tao parang we're waiting for the perfect time. Katulad nga po doon sa mission. Pero yung perfect time daw is ngayon na. Parang ganun po. Kaya yun, prayer pa din. Thankful sa Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin naman po na nag-a-apply. Provided pa rin naman po. Nag-enjoy pa rin naman po ako doon sa side hustle ko. may nakukuha naman kahit papaano. And thankful pa rin. Sabi ko nga, hindi ko po alam paano na-provide ni Lord yung mga pangangailangan namin, especially sa bills na hawak ko. Kasi ako po nagbabayad ng bills. Sabi ko nga nakakapagbayad ako wala akong trabaho. Kaya sabi ko nga, thank you sa Lord. Paano nangyayari yon? Kaya alam ko po talaga ang Panginoon ang ating provider. At sa Kanya po ang papurit pa sa salamat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa gabing ito. At tayo po'y dadako na po sa isa pang bahagi ng ating gawain, ang ating pagkakaloob. Nasaan po yung ating basket? Habang wala pa po yung basket, ayun pala, hawak po pala nang magbibigay po sa atin ng exhortation sa ngayong gabi. Tawagin natin si Brother J.E. Flores. Ayan po, magandang gabi po ulit sa bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord unang-una po sa kalakasan at nag-start na rin po
finally ang aming bakasyon. And sobrang saya din po dahil makakapagpahinga na po, hindi na rin po gigising ng madaling araw at uuwi ng gabing-gabi na po. And ayun, nagpapasalamat po ako sa protection dahil nung Lunes po na galing kaming practice, galing school, umuwi na po kami ng 8 galing Kabsu. Indang. Ngayon, napagplanuhan po namin ng mga classmate ko na sumakay ng bus pa uwi, pa Monterey po. Ngayon, yung bus po, muntik na po kami maaksidente kasi konti na lang po yung agwat, babangga na po yung bus na sinasakay namin sa poste. And talagang nakakabigla dahil po yung agwat nung screen nung bus po dun sa poste talagang sobrang lapit na po. Ang bilis po magpatakbo ng bus. Tapos naulan-ulan pa po nun. Pero ayun, bagamat nakakakaba, pero thankful sa Panginoon dahil nakauwi pa rin po ng safe and sound. Kagaya nga po nung nai-share ko po sa Bible study. Dahil last week po, napansin ko po na halos lahat ng sinasakyan ko pong jeep ay lagi nang malapit ng maaksidente. Kahit nakasakay po ako sa unahan, sa likuran, sa gitna, lagi pong parang maaksidente yung sinasakyan jeep ko po. Pero overall, thankful pa rin sa Panginoon sa protection sa pagpunta at pag-uwi po galing sa school. And ayun, tayo po'y dumako na sa ating pagbibigay. Ngayon po, sabi nga po sa team ng ating buwan ngayon is, life is too short. So, totoo nga po yun. Nakatulad nung naranasan ko po, hindi ko inaakala baka iba rin yung will ni Lord, di ba po? Yung bang biglang, di naman po kasi natin masabi po, minsan kahit gaano po katino ng driver, kapag meron pong kasabayan na sasakyan na magulo, minsan na-aksidente pa rin. Kaya hindi natin po masabi kung gaano po katagal ang buhay natin sa mundo. Kaya, bagamat life is too short, kailangan po nating ibigay lahat sa ating Panginoon. Sabi nga po dito sa aking nabasa, maikli lang ang buhay para kumapit ng mahigpit sa lahat. Kapag nagbibigay tayo sa Diyos, hindi lang pera ang iniaalay natin. Iniaalay natin ang tiwala. Binibitawan natin ang takot at niyayakap ang pananampalataya. So another reminder po sa atin na habang tayo ay nabubuhay, ibalik po natin sa Panginoon ang nararapat. Kaya sa oras na ito tayo po ay magbalik ng kaloob. My life surrounded with the favor of the Lord, always and Only forever. Only forever. Ayan po, muli po tayong tumungo at manalangin. Hallelujah, aming banal na Ama na nasa kalangit, patuloy nga kami nagpapasalamat muli sa gabing ito, O Diyos. Maraming salamat sa buhay na ibinigay niyo muli sa bawat isa. Patuloy nga na nagpapasalamat kami sa gabing ito sa panibagong opportunity for us to worship you, Panginoon, at ibigay lahat sa inyo, O Diyos. Pati sa mga nagbigay, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa lahat po ng aming pinapanalangin. Ito po inyong tugunin, maging sa mga kaloob na ito na mas magamit pa po, Lord God, sa inyong kaharian dito sa lupa. At patuloy ginyo ang panalangin ng bawat isa, Panginoon, sa aming pagpapatayo ng bagong building namin sa Starfish, Lord God, through this blessing, O Diyos. Patuloy nga na ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas sa papurit, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun po. At ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa pinaka-importanting bahagi po ng ating gawain, ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At tawagin na po natin, medyo kinakabahan po siya simula ng siya dumating. Pero tawagan natin at palakpakan natin sa buhay ni Brother Lawrence. Yan. Tawagin natin at palakpakan natin ng Panginoon sa buhay po ni Brother Lawrence Bonus. Amen. Hindi ba parang ikaw yung kinakabahan? Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Wait lamang po.
Pero tama po si Arnie, kinakabahan po talaga ako. Ayan. So yun. Ako rin po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Ayan. Makintab ba? Sa kanyang kabutihan, sa provision. Kung mapapansin niyo po, kita niyo na yung dimple ko. Kasi ilang weeks, no? 3 weeks din ako naka-mask. Although yung feeling po ngayon is parang may candy. Kaya pag anuhan nyo na po, pagtiyagaan nyo na, may maririnig kayong kakaiba na hindi. Kasi may mga anak akong grammar Nazi, may mga minsan iko-correct ka niya on the spot. Ayan. So yun po, salamat sa Lord, sa provision niya, sa lahat-lahat. Gaya nga sabi kanina ni Brother Topher, may nanay, mother, no, nasa ospital, pero salamat pa rin sa Lord. And also, ganun din sa amin, actually, na-experience kami ngayon na medyo may sipa na konti. Kaya, we're asking for prayers sa lahat pero ano man ang mangyari, ano man yung mga ibigay ng Lord na challenges sa amin, of course, patuloy kami magsaserve kasi wala naman kami ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Ayan. So bago pa tayo mapaluha, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Lord God, muli po, salamat Panginoon sa iyong kabutihan, sa mga ginagawa mo sa aming buhay, Lord. Salamat Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ginising mo kami, Lord. Pinotektahan buong maghapon. Dinala rito, Lord. Even, Lord, sa aming mga kapatiran na nasa online. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ibinibigay mo sa bawat isa. We pray, Lord, na sa gabing ito, patuloy naming maunawaan ang iyong mensahe about sa aming buhay, Lord, kung gaano ito o kaigsi. Naway matutunan namin, Panginoon, kung paano namin gamitin ang tama ang aming buhay. Kung saan nga ba, Panginoon, at kung sino po, Lord, yung mga dapat naming i-priority, Lord God. We pray, Panginoon, na ikaw ang manguna, patuloy na manguna sa gawaing ito. Maunawa namin ang lubusan ng iyong mensahe. At patuloy ka lamang, Lord, na maitaas at maparangalan. Sa iyo po ang kapurihan, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ayan. So, again, last midweek ng month of June. Bilisan na po natin, no? So, ayan. Wait lamang. So, ang title po ng topic natin for tonight is Life is Short, Eternity is Forever. So, lahat na po yan, napasadahan na natin, the brevity of life, kung gaano lang kaigsi ang buhay. Marami na rin tayong nabalitaan ng mga accident, no? Air India, and even yung doon sa Tagaytay, magpapa-check up lang. Pero ano nangyari? Nagkaroon ng disgrasya, no? So, basahin po muna natin yung story about dito sa Luke chapter 16, verse 19 to 31. Sabi diyan, may isang mayamang lalaking nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y
naghihirap sa apoy na to. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa diyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 mga kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. The next verse, sa 30, Tama ba? Yan na yun. Okay. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ayan. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe ngayong gabi. So dito po, ito yung story. Again, hindi po ito si Lazaro, na yung ibang Lazaro po to. Ito po ay sa parable. Hindi po siya yung Lazaro na kapatid ni yung binuhay ng Panginoon, who raised from the dead. No? Ito po ay isang pulubi, story ng pulubi at ng isang mayaman. So again, kung i-check natin yung story, parehas, of course, parehas na tao, no? May mayaman, mahirap, pero isa lang ang masasabi natin, darating ang lahat sa kamatayan. Hindi natin alam kung kailan, pero we are very sure lahat tayo ay mamamatay. So ganun po ang sinasabi. May question lamang po ako sa bawat isa. Knowing na tayo po pala lahat ay mamamatay, ito po yung tanong, if you had only 24 hours left to live, what would you do differently today? Kung isang araw ka na lang, bukas wala na. Ano yung gagawin mo? What would you do differently today? And sinasabi nga po rito, ano man ang sitwasyon natin sa ating buhay, life is temporary and uncertain. Sabi nga, life is unpredictable. Hindi mo alam. Alam na natin yun eh. Okay naman ang buhay. Maayos naman ang kalusugan ko. All of a sudden, may ganito akong sakit. May plano ako doon, pero ito na pala. Pero yung story na po nito, nung the rich man and Lazarus, reminds us that death can come suddenly. And afterward, there is no turning back. Wala nang redo. Wala nang to be continued, kung baga sa mga games. Pag namatay ka, that's it. Ang question is, ano yung ginagawa mo? Katulad ng topic ni Pastor Wilma last time. Ano yung ginagawa natin? Ano yung gagawin na mo? Kung alam mo, 24 hours ka na lang mabubuhay. And sabi nga, life is short. Sabi doon sa verse 22, finally, the poor man died, the rich man also died and was buried. Mahirap, nilibing. Mayaman, nilibing. Parehas lang, namatay. Wait lang.
And gaya nga po ng sabi na sa James chapter 4 verse 14, your life is like the morning fog. It's here a while, then it's gone. Dami tayong plano, marami tayong gustong gawin, negosyo, marami tayong gustong puntahan, mga bucket list. Pero sabi nga, no matter how rich or poor we are, life ends. What matter is how we use our time. Paano natin ginagamit yung oras natin araw-araw. Again, lagi kong i-insert sa ating ngayong gabi, ano yung gagawin mo knowing na 24 hours ka na lang mabubuhay. Ayan. So number 2, proceed na po tayo sa number 2 kasi alam na natin yan eh. Life is short eh. Napasadahan na yan. Number 2 is choices. Kita nyo, parang may candy. Chapter 6, verse 8, those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death. E yan po yung pwedeng mangyari sa atin. Kung puro mga sinful nature lang ang mga pinapriority natin, yung mga bagay na hindi kanais-nais sa paningin ng Panginoon, yan po yung ma-harvest natin. Kasi yung ginawa ng rich man, ignored God's and others. Now, he faces eternal regret. Kaya every decision natin ngayon mga kapatid, every decision today builds you forever. Kung ano yung mga choices natin ngayon, yun yung magre-reflect sa atin in the future. Ang problema niyan, hindi lang itayo yung naapektuhan kasi. From generation to generation, nagsasalin-salin lang. Yun yung mga bagay na hindi natin, hindi tayo aware. Mabilis lang po ito mga kapatid. Alam ko naman pong marami na tayong mga napasadahan. Ayan, gaya ng sabi ko kanina, wala na pong redo is number 3, no second chance. Ang sabi diyan, a great chasm separates us. No one can cross over from here to there. So, mayroon daw bangin na nagsiseparate doon kay Lazaro at doon sa rich man. Na ibig sabihin, wala nang pagkakataon para maulit pa or magawa natin yung mga bagay na yon, ma-redo kasi tapos na. The end na. Sabi sa Hebrews chapter 9, verse 27, each person is destined to die once, and after that comes judgment. Wala pong purgatorio. Wala pong redo. Wala po talaga. Pag namatay tayo, yun na. Paulit-ulit lang ako. No? Kaya ano pong nire-remind sa atin sa gabing ito? Kung ano yung mga bagay na kanais-nais sa Panginoon, gawin na natin. Kasi magsisisi pa tayo, sana ginawa ko to. Paano ka makakapagsisi? Wala na nga. Tapos na. Kung kaya natin, kung kailangan mag-repent na tayo, i-surrender na natin yung mga paulit-ulit na ginagawa natin. Tapusin na. Surrender na natin. Kung tayo ay nag-aalinlangan pa kasi may mga ganito pa tayong kailangang unahin, meron pa akong hindi na-achieve, meron pa akong hindi napapatunayan, bata pa ako, we don't know. Hindi natin alam. Pag ba sinabi mong ganitong taong ka, meron 43, meron pa ako, aabot pa ako ng senior. Hindi ko alam, hindi ako sigurado doon. Isang beses lang tayo mamamatay, mga kapatid. After that, wala na pong redo. Ayan. Number 4, mabilis lang. Now is the time.
So they have Moses and the prophets. If they won't listen even if someone rises from the dead. Kahit may patay naman talaga, even Jesus, nabuhay, marami bang naniniwala? Up to now, marami bang naniniwala? Kaya kahit anong klaseng explanation natin, pag talagang ayaw maniwala at di pinahintulot ng Panginoon, ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for God says, at just the right time I heard you, on the day of salvation I help you. Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation. Huwag na tayo maghintay kung ano bang klaseng miracle pa yung gusto nating makita para tayo ay mag-serve sa Lord wholeheartedly. Kailangan pa ba natin ng maraming pagsubok na mapagtagumpayan para lang mag-serve tayo? It's a reminder sa atin, mga kapatid, ngayon na yung tamang oras para tayo mag-serve. Kung kaya nating i-full blast na natin. Kasi ano pa ba naman? Ganon din naman pala. Mahirap, mamamatay, mayaman, mamamatay, kahit maraming pera, mamamatay din naman. Minsan kahit maraming pera, hindi kayang pahabain yung buhay. So ano pa yung choices natin? Now is the time. Pag tinawag ka ng Lord, mag-serve. Sa Bicol ba daw o sa Cambodia? Yun yung sabi ni Pastor Wilman. So don't wait for a miracle. The Word of God is already calling us to change. Yun lang naman talaga, mga kapatid. Dati na tayong tinawag, paulit-ulit tayong tinatawag, paulit-ulit din tayong bumabalik. Pero ang Lord di nagsasawa. Pero yung oras nagsasawa, na-expire. Today is the day of salvation. Okay. Yung message yan ni Paul na talagang wag na nating i-delay yung pag-response natin sa tawag ng Panginoon. Mamaya na, wala nang ganun. Tapusin ko lang to. Ma-reach ko lang tong ganito, ma-reach ko lang tong quota ko, matapos ko lang tong course ko. Magpo-full time na ako. Makatapos lang yung mga anak ko. Pag lumaki lang yung mga anak ko. The point is, the time to respond to the gospel is now. Not later, because we don't know how long we have. Hindi natin talaga alam, mga kapatid. Kaya, reminder sa atin na kahit anong estado ng ating buhay, ngayon nga sabi kanina doon sa kanta, I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord. Kahit tagabukas lang ng pinto, Lord. Sa iyong kingdom, okay lang. Kung iisipin mo, pinakamaliit na rank, pero hindi. At least nasa heaven ako, kahit tagabukas ng pinto, welcome. Welcome, di ba? Dito, mataas ang posisyon mo, mayaman ka. Kung wala ka naman presensya ng Panginoon. Useless. Pag namatay ka, wala kang bit-bit. Pagdating mo doon, parang mga bida sa pelikula. Usually, di ba, pag ang bida, bugbog muna rito. Bugbog, nagpagal, nag-serve, kinondem, nabash ng mga tao, sabihin, baliw. Pero pagdating doon, di ba, kasama niya yung Panginoon. Dito, nasa taas ka, sinasaluduhan ka, nire-respeto ka ng mga, kasi alam na marami kang pera. Pero pagdating naman doon, andun ka sa uhaw na uhaw. Again, nire-remind tayo mga kapatid, pabugbog na tayo ngayon, buhatin na natin yung cross. Pero pagdating doon, kumbaga sa yung term na doon naman, hayahay tayo, di ba?
So, in conclusion, sabi sa inyo, mabilis lang. Yan. Life is short. Death is certain. Eternity is real. Yun yung i-aim natin, mga kapatid. Eternity. Life eternity. Dahil pag namatay tayo, yun yung pinaka-final natin. Again, patuloy tayo re-remind, mga kapatid, na kung may 24 hours left to live tayo, papaano natin ito i-maximize? Hindi ba yung mga bagay na gagawin natin, kahit hindi natin alam na 24 hours, hindi ba dapat kaya ba natin gawin na parang, I'll serve the Lord as if this is my last? Kaya ko bang magpatawad? Forgive someone? Pray more? Give generously or share the gospel? Kaya ba natin gawin yan? Sabi nga, time is short. Act now. Hindi, yung rich man ay hindi na napunta doon sa hell dahil mayaman siya, or yung poor man ay napunta hindi dahil sa mahirap siya. Tinuturo sa atin ng Panginoon kung paano magkaroon ng yung deeper spiritual lesson Pinapakita na ano yung kaya mong gawin habang nandito ka sa lupa. Papaano mo siya minamaximize? Papaano mo siya ginagamit? Kasi laging nire-remind sa atin, gawin natin yung mga bagay na that will glorify the Lord. Tama ba, mga kapatid? Tinuturuan tayo how to be compassionate. May mga nakikita tayo dyan na ini-ignore lang natin. Katulad nung nire-remind tayo nung the rich man He saw Lazarus every day. Araw-araw niya nakikita na andoon sa gate, hungry, sick, and suffering, but did nothing. Ganun ba tayo? May mga taong nag-struggle. Hindi lang about hungerness to, mga kapatid. Not physical. May mga tao na uhaw sa atensyon, uhaw sa pagmamahal. Baka doon tayo, mga kapatid, na ignore na natin. Kaya mga kapatid, it's a reminder. Paulit-ulit ko sinasabi, reminder sa akin, sa atin, sa ating lahat, na tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon kahit nasa baba lang tayo. Hindi natin maisip na gumawa ng masama. Katulad ng pulubi, naghihintay, pinakita ng pulubi yung kanyang humility, yung dependence sa Panginoon, yung blessing na darating. Life is short. Life is short. Aim natin yung makasama natin ng Panginoon pag finish na tayo dito. Kaya inaanya ko po, mga kapatid, na tayo po ay muling manalangin. Father God, thank you once again for reminding us na i-maximize namin, Lord, yung aming oras. Tulungan mo kami, Lord, na gamitin yung mga nalalabi naming araw, taon. Focus kami sa iyo, Lord God. Turuan mo kami, Lord, na makapagpatawad.
Turuan mo kami, Lord, na maging compassionate. Give cheerfully. Ilayo mo kami, Panginoon, doon sa may mga doubts na baka hindi namin kaya, na mga priorities namin, Lord, sa mundo. Tulungan mo kami, Lord, na ibigay yung desire ng aming, yung puso, Lord, na makapag-serve sa iyo. Alam namin, Panginoon, na kumikilos ka sa amin. Salamat, Lord, na hindi mo kami kinakasawaan. Salamat, Lord, sa mga oras na to na patuloy kang nangungusap sa amin. We pray, Lord, na patuloy na madala namin ito. Maalala sa amin, Panginoon, ipaalala sa amin na sa iyo lamang kami, Lord, na mananangan. Kung ano man yung mga nangyayari sa aming mga buhay, nagtitiwala kami sa iyo, Lord. Alam namin, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Help us, Lord, to maximize our time with you, serving you wholeheartedly. Thank you so much, Jesus. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo po ang kapurihan. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat kay Chloe. Tunay nga po yung mga pointers na naibigay ni Chloe. Although po ulit-ulit na, pero yun nga po, reminder po talaga na life is short. Na dahil maikli ang buhay, our choices matter. Sa bawat araw po, ano po ba yung mga choices na ating ginagawa? Does it contribute to our spiritual life? Does it contribute sa Great Commission ng Panginoon na iniwan sa atin ng Panginoon? And pakatandaan natin, we only live once, so there's no second chance. Ito yung buhay na meron tayo. Pag nawala na po, katulad po doon sa story, na buhay man tayo or maniwala man, mabuhay man yung ay hindi lahat maniniwala. So habang nabubuhay pa daw po tayo, especially mga loved ones natin, let's continue to reach out for them. And syempre, hindi lang man po nalilimit sa loved ones natin, especially sa mga tao kahit di natin kakilala or kaano-ano, ay maabot po natin sila ng salita ng Panginoon. And patuloy, sabi nga po, the time is at patuloy na, sabi nga ang Panginoon ay patuloy na naghihintay or nagbibigay ng mga nagbibigay ng time sa atin na abutin pa yung nararapat para sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya balik na palak ng Panginoon sa gabing ito. Amen. Tayo po ay may konting announcement lang po. Itong darating po na Sabado, virtual prayer pa rin po, no? Every 7 p.m. At inaanyayahan po ang bawat isa na tayo po yung makadalo. Dahil sabi nga, prayer works. Patuloy, sama-sama po tayo manalangin. Ine-encourage po ang bawat isa na tayo po ay makadalo. Despite the weather po natin na tag-ulan, pero wala pong makakapigil sa gawain ng Panginoon. And this coming Sunday, Bible study po, couples Bible study. So, padlock daw po ang couples this Sunday. At magkakaroon po ng evangelism seminar ang mga youth. So, we encourage sa mga parents na kung kaya po natin madala ang ating mga kabataan. At yung mga kabataan rin po, ma-encourage pa po yung other youth na makadalo dahil ang maglilid po ng seminar is si Pastor Archie at patungkol po yun sa evangelism. Sila po ay ina-encourage po ang ating kabataan na sila po ay humayo. Dahil magiging monthly po ata ang magiging pag-evangelism ng mga kabataan. And ayun po, sige po, inaya ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Amen at amen. Hallelujah.
Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Pinupurit, pinasasalamatan namin ko, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat sa muling pagpapaalala sa amin, Panginoon. Ang buhay namin ay maikli lamang, katulad ng isang hamog. Sa umaga, Panginoon, panandalian nandiyan, maya-maya ay wala na, Panginoon. Thank you for this life you had given us. Patuloy na tulungan mo kaming na magamit namin ito sa iyong kaharian. Humble us down, Panginoon. Huwag kaming maging pakampante, Panginoon, sapagkat kami ay malakas sa mga oras na ito. Meron kaming kayamanan na pinangahawakan, Panginoon. Teach us to entrust our lives, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Help us to fix our eyes upon you, O Jesus. Dahil alam namin, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary lamang, Panginoon. At ang tunay na eternity, Panginoon, ay nasa iyong piling, Panginoon. Sa aming pansamantalang pagkahiwa-hiwalay, Panginoon, we continue to pray for the protection, Panginoon, traveling mercy sa bawat isa na naririto, Panginoon, maging sa mga kapatiran namin hindi nakadalo physically, nanonood sa online, Panginoon. Continue to protect them, guide them, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Taas po natin ating mga kamay, mga kapatid. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Panginoon, continue to pray. Panginoon, bless us, guide us, protect us, hold us in your hands, Panginoon, wherever we go, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat, katakilaan, sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen at Amen. God bless everyone.